binabanggit na nga po natin dun sa ating topic or dito sa ating tatalakayan ngayong gabi, Sir Rajul. Yung tungkol nga po dito sa mga panawagan, kayo rin po ba, same din po ng panawagan po na ng ilang mga labor groups na eto nga po dahil sa magkakasunod ng mga lindol kamakailan ay yung pagkakaroon po ng mas higit pa ng mga earthquake drills sa mga establishments and even po sa lahat ng lugar ng trabaho, mapa-government man o sa mga pribado po? Opo, actually yung pong hindi lamang earthquake drill kasi po nung pong unang naglabas kami ng pahayag, Mm-mm. kaugnay po niyang lindol sa Cebu na nagresulta sa malaking pinsala at sa kasawiang palad ay yung mga manggagawa nga natin sa call center ay yung iba hindi pinaalis sa kanilang lugar pagawa Mm-mm. at yung iba na may agad-agad pinabalik. Ako, ang panawagan po talaga natin ay mukhang may malaking kakulangan hinggil sa awareness o kaalaman, hinggil po sa hindi lamang sa kung paano ba dapat tayo mag-react sa lugar pagawa pag may lindol, kung hindi sa pangkabuuan yung pong ating Occupational Safety and Health Law and OSHA standards. Mukhang napakalaki pa po ng gap na kailangan nating punuan at tingin namin sa FFW, maliban po dun sa earthquake drills, ay kailangan pairalin po talaga yung gumaganang mga occupational safety and health committees at magsagawa po ng malawakang paglulunsad ng mga pag-aaral hinggil sa kaligtasan at kalusugan sa paggawa. Okay po. Pero majority po ba, Sir Julius, ng mga kumpanya sa atin pong or mga employers ay nasusunod po ba talaga ito? Yung pagsasagawa po hindi lang ng mga earthquake drills, kundi yung pagtitiyak po ng kaligtasan po ng mga empleyado po? Nako, sa sariling pag-aaral po ng DOLE, mukhang yung mismong pagtatayo po ng Safety and Health Committees at yung pong pagbibigay ng taunang orientasyon hinggil sa occupational safety and health ay hindi po naisasagawa ng 100% ng ating mga enterprises. Mukhang nangalahati pa nga po eh. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na noong po kasing 5 days after nung earthquake, meron po tayong National Occupational Safety and Health Congress. At nagkataon pa nga po na sa isang panel nitong Occupational Safety and Health Congress ay mismong regional director ng DOLE na nakasasakop sa Cebu, yung pong aking nakasama. So, mabuti naman po kanyang inulat na nung kanilang malaman ang mga reports na meron nga pong lumabag sa OSHA standards at mga patuloy na nagpatrabaho kahit may lindol, ay meron na po sila mga pinadalhan na mga notice for compliance na iba't ibang mga call center companies in particular. Nung una po, mukhang nasa 23 listahan ng mga call center companies na tinawag ang kanilang atensyon at mukhang nadagdagan pa po yung listahan na yan. So, hindi po dapat magtapos sa pagbigay lang po ng mga utos na sila ay tumalima. Unang-una po sa lahat, dapat po talaga edukasyon. Mabigyan po sila ng karampatang edukasyon hinggil sa kaligtasan at kalusugan sa pangkalahatan at kung paano tayo dapat mag-react pag bigla pong nagkaroon ng lindol o anumang sakuna.